Okay, sasagutin natin yung tanong ng isa nating kabayan. Ah, Base sa kanya, ang tinatanong niya kasi is about sa kanyang contract. Okay, so ang sabi ni kabayan dito ay, boss, tanong lang, 2 years contract ko sa Pinas, pero yung company ko dito, ang in-upload lang nila sa Kiwa ay 1 year. Di ba Kiwa to Kiwa na ngayon? Ma-expired na siya ngayong May 15. Pwede ko na ba siya i-terminate at magpasa ng resignation? Di ko naman kasalanan na 1 year lang in-upload nila. Bala ko sana i-terminate ngayong March 14 kasi may notice period kami na 60 days. Sana masagot. Okay, so sasagutin natin yung tanong ni kabayan. So kung ang tinatanong niya ay kung pwede na raw ba, kung tinatanong kasi niya is kung pwede na raw ba siya mag-submit ng termination of contract or resignation, nasagot dyan ay yes. Okay, so pakinggan natin. Kung ang contract mo sa Kiwa ay mag-i-expire sa May 15, pwede ka na magbigay ng resignation ngayong March 14 para matapos ito exactly sa contract end date at ito ay legal. So ang legal basis natin, okay? So basahin natin ang Article 74 ng Saudi Labor Law. Ang Article 74 is contract ends upon expiry of term. So ang nakalagay ay work contract shall end upon the expiry of its term. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito mga kabayan, kapag natapos ang nakalagay na duration ng contract, example is May 15, which is yun ang nasa ang nasa Kiwa contract niya, automatic na pwede itong matapos legally. Tapos ang isa pa is ang karugtong niya na yung Article 75, termination with notice if required in contract. Ano ang nakalagay dito? Ibig sabihin, either party may terminate the contract with proper notice as agreed in the contract. Ibig sabihin, kung anong contract mo ay may 60 days notice period, kailangan mo itong sundin. So paano mo ito i-apply sa situation mo? Ang Kiwa contract expiry is May 15, meron kang notice period na 60 days. So plan mo mag-submit dapat is March 14. March 14 or to May 15 is exactly 60 days. So ibig sabihin ito ay legal at tama. Hindi ito considered na breach of contract dahil matatapos ang resignation mo kasabay ng contract expiry. Ang important clarification tungkol sa 2-year contract sa Philippines versus yung 1 year mo sa Kiwa. Ayon sa Saudi Labor Law, Article 37, non-Saudi contract must be written in a specified period. Ibig sabihin, ang legally recognized contract sa Saudi Arabia ay yung officially active contract. Example is yung nasa Kiwa at ginagamit sa work permit. Ang Kiwa contract ang ginagamit bilang legal basis sa Saudi labor system. So ano ang pinaka-final? Sa final answer, ang pinaka-short explanation, yes, pwede ka nang mag-submit ng resignation ngayong March 14. Legal ito dahil sumusunod ka sa 60-day notice period. Matatapos ang resignation mo sa May 15, yun ang contract expiry mo. Walang penalty kung hindi mo naman binibreak ang contract early. So legal disclaimer lang, yung video na to, ang paliwanag is based sa Article 37, Article 74 at Article 75 ng Saudi Labor Law. Ito ay general legal information lamang at hindi ito official legal representation. Ibig sabihin, hindi po ito legal advice mga kabayan. Ang final determination ay nakadepende pa rin sa actual registered contract sa Kiwa, contract terms at regulations ng Ministry of Human Resources and Social Development or yung tinatawag natin dito sa Saudi na HRSD. Ang Saudi authorities at labor courts pa rin ang may final authority sa pagresolba ng anumang dispute o legal case. So para sa mga ibang kabayan na nag-comment, so hindi ko man masagot lahat, mag-join kayo sa ASDA community para madali kong makita ang inyong mga question at para masagot rin ng iba nating kabayan dito sa Saudi Arabia ang inyong mga katanungan.